My beloved brothers and sisters, dumako naman tayo sa Book of Roma, chapter 13. Basahin natin ang verse 11 hanggang 13. Ito ay tungkol sa mamuhay ng liwanag. Dahil sa, sabi dito sa verse 8, sa 1 Thessalonica, pero dahil namumuhay na tayo sa liwanag, dapat ay may pagpipigil tayo sa ating sarili. Beloved brothers and sisters, itong Roma, chapter 13, verse 11 to 13, ito ay nagpapahayag ng mamuhay ng liwanag. Dahil sa binasa natin sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 8, ito ay tumutukoy na kailangan nating mamuhay ng liwanag dahil tayo ay nasa the day is near na, dahil paparating na ang ating Panginoong Jesus. Kaya dapat nandoon talaga yung sinisikap natin na mamuhay ang sa liwanag hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Dahil ang nasa kadiliman, ito ay nasa kalasingan. At ang nasa liwanag naman, ito ay nasa katinuan. Binibigyang diin dito ang pagiging mula sa espiritual na pagtulog. So, basahin natin Roma, chapter 13, verse 11 to 13. And do this understanding the present time. The hour has already come for you to wake up from your slumber, because our salvation is nearer now than when we first believed. The night is nearly over. The day is almost here. So let us out aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Hallelujah. Basahin natin sa Tagalog kasi mas magandang translation sa Tagalog. Dapat ninyong gawin ito dahil alam ninyong panahon na para gumising kayo, sapagkat mas malapit na ngayon ang oras ng ating kaligtasan. Kaysa noong una nang tayo'y sumampalataya kay Hesukristo. Mag-uumaga na, kaya iwanan na natin ang mga gawain ng kadiliman at isuot na ang kabutihan bilang panlaban nating mga nasa liwanag. Hallelujah. So, naunawaan mga kapatid, mas lalo natin naintindihan ng na-translate natin ito sa Tagalog. So, yon mga kapatid, ang talata na mula sa verse 7 and 8. Okay? Ito ay tumutukoy na mamuhay tayo ng liwanag at dapat huwag tayong matutulog, huwag nating gayahin ang mga nasa kadiliman at talagang sikapin na hanggang sa pagdating nating Panginoong Jesus ay mamuhay tayo ng sa liwanag. Mga kapatid, buksan ulit ninyo ang inyong Biblia sa 1 Peter chapter 5 verse 8 or 1 Pedro 8:5-8. Ito ay tungkol sa maging matino at magbantay. Dahil ang talatang ito ay nabuutos din na maging matino or super dahil sa mga panganib sa paligid na kinakaharap natin. Amen? So ano ba ang super? Ang super sa Griego ay nepo. Malinaw na pag-iisip, wastong pagpapasya at espiritual na pagiging handa. Hallelujah. So basahin muna natin mga kapatid ang 1 Peter chapter 5 verse 8. So ano ba ang tinutukoy dito? Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. So, yun. Tinutukoy dito na kailangan maging alerto tayo palagi dahil ang taong suwail ay naghahanap na kanyang madideceive anytime upang ikaw ay makagawa ng kasalanan. So, in Tagalog, mga kapatid, 8. Kumanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaali-aligid na parang leyong umaatungal at naghahanap ng malalapa. So, yun. So, katulad ng sinabi ko kanina, okay, dapat palagi tayong ready dahil anumang oras ay nandyan lang ang taong suwail at naghahanap ng kanyang malalapa. Naintindihan mga kapatid? So, yun. Palagi kayong spiritual alert, okay? Palagi kayong handa dahil anumang oras ay palagi umaatake ang taong suwail o si Satanas. So, alamin ulit natin mga kapatid ang ibig sabihin ng sober. Dahil meron itong kapatid, ang aspeto ng pagiging sober ayon sa kasulatan. Malinaw na pag-iisip or mental clarity. Hindi hinahayaan ang sarili na mabulag ng emosyon, galit, o maling aral. Kayang mag-isip ng tama ayon sa katotohanan ng Diyos kahit nasa gitna
ng pagsubok. Espiritual na pagbabantay or spiritual vigilance. Kabaliktaran ito ng espiritual na pagtulog o kawalan ng pakialam. Ang taong sober ay gising. Ang espiritu alam ang mangyayari sa kanyang paligid at handa sa pagbabalik ng Panginoon. Pagpipigil sa sarili or self-control. Ang pag-iwas sa anumang bagay na nagpapalabo sa tamang pagpapasya gaya ng alak, bisyo o labis na pag-aalala sa mundo. At meron tayong malinaw na pag-iisip, espiritual na pagbabantay at pagpipigil sa sarili. Okay, mga kapatid, na unawaan ang mensahe ng ating Panginoong Jesus ngayong araw na ito. So, mga kapatid, dumako naman tayo sa Book of Isaiah, chapter 59:17. Muli nating basahin, mga kapatid. Gagamitin niyang panangga sa dibdib ang katwiran at helmet ang kaligtasan. Isusuot niya na parang damit ang paghihiganti at ang matindi niyang galit. Hallelujah. So, ito ay pinapakita o ipinapaliwanag ng ating Panginoon. Mismo ang unang nagsuot ng baluti ng katwiran at helmet ng kaligtasan bago ito ibinahagi sa mga tao. Mga kapatid, let's read from the book of Isaiah, chapter 59, verse 15 hanggang 16 para maunawaan natin yung sinabi ko dito na ang talata ng Isaiah 59:17 ay tumutukoy at ipinapaliwanag ng ating Panginoon mismo ang unang nagsuot ng baluti ng katwiran at helmet ng kaligtasan bago ito ibinahagi sa mga tao. Oo, nawala na ang katotohanan at ang mga umiiwas sa kasamaan ay inuusig. Nakita ito ng Panginoon at nalulungkot siya dahil sa kawalan ng katarungan. 16. Nagtataka siya sa kanyang nakita na wala kahit isa man na tumutulong sa mga inapi, kung kaya gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan sa pagliligtas sa kanila at dahil matuwid siya, tutulungan niya sila. Hallelujah. So, dito na So, ang kasunod nito, yun na yung verse 17, na ang sinasabi dito sa scripture na ito ay gagamitin niyang pananggalang sa dibdib, ang katwiran at helmet, ang kaligtasan, isusot niya na parang damit, ang paghihiganti at ang matindi niyang galit. 18. Gagantihan niya ang kanyang mga kaaway ayon sa kanilang ginawa, pati na ang mga nasa malalayong lugar. Madadama nila ang kanyang galit. Igagalang siya at dadakilain kahit saan dahil darating siya na parang rumaragasang tubig na ipinapadpad ng napakalakas na hangin. Sinabi ng Panginoon, darating sa Zion ang magliligtas sa inyong mga lahi ni Jacob at kanyang ililigtas ang mga nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. At ito ang kasunduan ko sa inyo, hindi mawawala ang aking spiritos na nasa inyo at ang mga salitang sinabi ko sa inyo. Sabihin ninyo ito sa inyong mga anak at kailangan sabihin din ito ng inyong mga anak sa kanilang mga anak hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Ako, ang Panginoon, ang nagsasabi nito. Hallelujah, hallelujah. So, yun mga kapatid, naunawaan ninyong yung tungkol sa Isaiah 59:17. Dahil ito ay tumutukoy pa na kung saan ay tungkol din sa pagsusuot ng baluti, okay, or no armor of God. Okay? Yung helmet ng kaligtasan ay binahagi sa atin ng ating Panginoong Jesus. Dahil ang ating Panginoon mismo ang nagmamay-ari ng helmet ng kaligtasan na ibinabahagi sa atin bilang tayo ay mga anak niya. Amen? Hallelujah. Okay, so baluti, mga kapatid, o armor in English, isang matibay na kasuotan na ginagamit ng mga sundalo noong unang panahon upang protektahan ang katawan laban sa mga nakamamatay na sandata, tulad ng espada, sibat, at pana. Karamihan itong gawa sa bakal, tanso, o makapal na balat ng hayop ang nabanggit sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 8 at sa Efeso chapter 6 verse 13 to 17, yung armor of God na binasa natin kanina sa Ephesians 6. Okay? Ang baluti ay ginagamit bilang isang simbolo ng spiritual na proteksyon. Dalawang bahagi na mahalaga ng baluti ng nabanggit sa mga naunang baluti ng dibdib o breastplate. Pinoprotektahan nito ang mga vital organs, lalo na ang puso. Sa espiritual na kahulugan ng ating puso at emosyon ay pinoprotektahan ng
palataya, pag-ibig. Katulad ng sinabi sa 1 Thessalonica na may kaugnayan, okay? Sa chapter 5 verse 8, and katwiran sa Efeso chapter 6 verse 14. Hallelujah. So, pangalawa, helmet, chichirika or sapot sa ulo. Pinoprotektahan nito ang ulo o ang pag-iisip. Sa espiritual, may pag-asa sa kaligtasan. 1 Thessalonica ulit, chapter 5 verse 8. Ang mga nagsisilbing helmet upang hindi tayo mag-alinlangan o madaya ng kaaway. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoong Jesus. Grabe ang kapangyarihan ng ating Panginoon Jesus at yung kanya ibinahagi na the armor of God. Okay? Yung lahat na kailangan kompleto tayo, the armor of God. Okay? Continue na. Okay? Matatapos na tayo. 9. 1 Thessalonica chapter 5 verse 9. Sapagkat hindi tayo tinalaga ng Diyos para sa kaparusahan, kundi para sa pagtatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Grabe ang pag-care ng ating Panginoong Jesus dahil ayaw niya talaga tayo maparusahan, mga kapatid. Kaya nga, di ba, paulit-ulit tayo nire-remind ng ating Panginoong Jesus sa mga pamamagitan ng mga nagbabahagi. At ako, nagbabahagi ako sa inyo upang ipaalala kayong lahat. At warningan na kailangan ninyo mag-repent bago dumating ating Panginoong Jesus. Dahil ang nais ng ating Panginoong Jesus, tulad na sinasabi dito na hindi tayo tinalaga ng Diyos para sa kaparusahan, kundi para sa pagtatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. 10. Namatay siya para sa atin, para kahit buhay pa tayo o patay na, sa pagbalik niya ay mabuhay tayo sa piling niya. Hallelujah. Kasi diba, beloved brothers and sisters, kapag sa second coming nating Panginoong Jesus, ang lahat ng mga binawian na ng buhay ay muling bubuhay na ating Panginoong Jesus. Dahil haharap tayong lahat sa Kanya, pati yung mga binuhay niya, in the judgment day. So doon iisa-isahin ng ating Panginoong Jesus. Tatanong, base sa nagawa natin dito sa mundong ito. 11. Dahil dito patuloy ninyong pasiglahin at patatagin ang isa't isa katulad nga ng ginagawa ninyo. Hallelujah, hallelujah. So, yun, mga kapatid, dito ko muna tinatapos ang misa nating Panginoong Jesus mula sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 1 hanggang verse 11. Okay, mga kapatid? So, ang ating Panginoon, okay, He died on the cross for our sins. Iniligtas tayong lahat ng ating Panginoong Jesus dahil siya ay nagpapako at namatay sa krus. On the third day, nabuhay siya. So, on His second coming ay paparusahan niya ang mga wickedness at ililigtas ang kanyang mga napili, mga kapatid. Kaya, kung wala ka pang repentance, kapatid, repent now.